Ngayong hapon, ito ang naging ganap ko sa aking munting garden. May naisip kasi akong ilalagay dito sa puno ng bayabas, kaya isa-isa ko nang tinanggal ang mga halamang nakasabit. Una kong kinuha itong spider plant na sobrang lago na talaga. Pansamantala ko muna silang ipinatong dito sa mesa habang iniayos ko kung saan ko sila ililipat. Kasama rin sa tinanggal ko ang aking green variety na epicea, napansin ko na hindi siya masyadong maganda siguro dahil kulang sa sikat ng araw. Kaya ire-replant ko na lang siya at ililipat sa magandang pwesto. Pati itong orchids na inilagay ko lang dito pansamantala, ililipat ko na rin at ilalagay ko sa mas maayos na taniman para mas gumanda at mas maging healthy. Unti-unti ko na talagang inaayos ang aking mga halaman para mas maging maganda at mas maaliwalas tingnan ang buong garden. Itong mga spider plant na ito ay February ko pa itinanim at isinabit ko lang sa puno ng bayabas. Pero ngayon tatanggalin ko na sila dahil may bago na akong naisip na ilalagay sa pwesto nila. Mahilig din kasi ako maglipat-lipat ng mga halaman. Kapag may bago ako naisip na arrangement, talagang inaayos ko ulit sila. Maliit lang kasi ang bakura namin kaya kailangan talagang i-maximize ang bawat space. Karamihan sa mga halaman ko ay nakasabit o kaya ay nakapatong sa mga plant rack at tiles na nakapatong sa bakod para hindi masikip tingnan. Mapagulay man yan, ornamental plants o mga namumulaklak na halaman, halos lahat ay nakataas. Kaya buti na lang may nabibiling mga plant rack para maayos, malinis at mas magandang tingnan ang garden. Pagkatapos ko alisin lahat ng nakasabit sa puno ng bayabas, dito ko naman naisip ilagay ang mga spider plant para nakasabit pa rin at makita pa rin ang ganda ng mahaba nilang runners. Hindi ko pa alam kung ito ang magiging permanenteng pwesto nila pero sa tingin ko naman ay maganda rin silang tingnan dito. Sa gitna naman nila inilagay ko ang epicea dahil hindi pwedeng magkadikit ang dalawang spider plant. Daanan kasi ito at nakakasagabal ang mahaba nilang runners kaya mas bagay na nasa gitna ang epicea. Pagkatapos ko isabit lahat ng mga halaman sa bago nilang pwesto, tinanggal ko na rin ang mga mustasa sa paso. Napansin ko kasi na namumulaklak na kaya panahon na para palitan sila ng bagong tanim. Pero nag-iwan ako ng 4 na puno para masubukan ko magparami ng sarili kong seeds. Para sa sunod, hindi na ako bibili ng buto ng mustasa. First time ko itong gagawin kaya tingnan natin kung makaka-harvest nga ako ng sarili kong seeds. 4 na puno lang muna ang itinara ko bilang experiment. Hindi ko na rin muna ibinalik ang mga bakanting paso, ilalagay ko na lang ulit ang mga ito kapag may bago na akong itatanim. Sa ngayon, pechay naman ang balak kong itanim. Nakapagpunla na ako at palalakihin ko lang sila ng konti bago ko sila ilipat sa paso. Salitan lang kasi ang mga itinatanim ko at wala rin naman akong natitirang buto ng mustasa. Ayan lang naman ang ganap ko sa aking munting garden ngayong hapon. Unti-unti ko lang itong iniayos para ma-maximize sa maliit naming space at mas gumanda pa ang kabuang itsura ng aking mini garden. Maraming salamat sa panonood. Sana'y nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin sa pag-aayos ng aking mga halaman. Magkita-kita ulit tayo sa sunod kong garden vlog.